Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Nung tinanong si Sara, halimbawa pong mag-resign ang presidente, handa po ba kayong mag-take over bilang presidente? Nung una, ang sagot ni Sara Duterte, ayaw kong pag-usapan yan, baka magkagulo ang Pilipinas niya. Ay mukhang naturuan si Sara Duterte ng kanyang mga supporters. VP, dapat ang sagot mo, sabihin mo handa ka. Kasi ito na yung pagkakataon na makaupo ka. Ito na yung pagkakataon na maagaw natin ang kapangyarihan. Ipakita mo sa publiko na handa kang pumalit kay PBBM. Nung una kasi, kahit si Sara Duterte naaalangan sa sarili niya eh. Pero mukhang nung sinabihan na ng kanyang mga siguro ni Gloria Arroyo, sinabihan siya, nila Vic Rodriguez, siguro inadvisean siya, nila Lambino. BP, magsalita ka uli, sabihin mo, ready ka. Handa ka. Di ba? So biglang ngayon, mayroong interview kay Sara Duterte. Ang sinasabi ni Sara Duterte, handa daw siya. Handa daw siyang pumalit bilang president kasi siya naman daw talaga yung first siya yung first in line sa succession. Kaya nung tumakbo daw siyang vice presidente at present niya ang sarili niya sa tao, handa talaga siyang maging presidente ng Pilipinas. Wow! Feeling president na si Sara. Feeling president na. Porket may mga ugong-ugong na posibleng mag-resign si PBBM, yon? Ang mensahe na ngayon ni Sara, ready akong magpresidente. Dati, ang sabi niya, ayaw niyang mag-comment yan kasi magkakagulo ang Pilipinas. Kaya lang, parang lumabas siya doon, hesitant siya, reluctant siya. Hindi maganda yon sa pagiging vice president. Dapat ipakita niya sa mga tao. Siya ang susunod na presidente pag nag-resign ang presidente. Ngayon, tinuruan yata siya ng mga yung mga nakapaligid sa kanya. Nagbago ng messaging si Sara. Sabi na ni Sara Duterte, handa ako. Kung mag-resign ang presidente, handa akong pumalit. Kasi sabi niya, siya ang first sa line ng succession. Kaya handa siyang maging presidente kung mag-resign ang president. Kaya lang, tinanong si Yusek Claire Castro, ano daw bang magiging reaction? Sabi ni Yusek Claire Castro, oo, okay, kung handa siyang maging presidente, handa naman kaya ang mamamayang Pilipino sa mga Mary Grace Piatos na naman. Oo nga naman. Handa siya na maging presidente. Ang problema, handa ba ang Pilipinas na maging presidente siya? Wala. Madudurog ang Pilipinas. Madudurog. Yung sabi ng isang DDS, sino yon? Yung Dr. Mata, sabi, si VP Sara lang pag naging presidente ang makakapagkulong sa lahat ng yan. Mga kabunyong, nabasa nyo ba yon? Yan daw mga na yan, Marcos, Romualdez, ang makakapagpakulong lang daw niyan ay si Sara Duterte. Kaya dapat daw talaga si Sara na ang maging president. Sabi nung Dr. Mata, parang sa kanila, kung si PBBM hindi kayang ipakulong yang mga sila Romualdez, pero pag si Sara Duterte daw ang naging presidente, wala yan. Lahat daw yan makukulong. Oo nga, makukulong si Romualdez. Pwedeng makulong pa si PBBM. Pero makakaligtas naman si Chis Escudero, makakaligtas naman si Joel Villanueva, makakaligtas naman si Bongo, makakaligtas naman si Jingo Estrada. Kumbaga, ipapakulong ni Sara yung mga kalaban niya sa politika. Pero yung mga kakampi niya tulad nila Chis Escudero, Jingo Estrada, Joel Villanueva, ay wala yan, maliligtas yan. Kaya wala eh. Yung mga kaso ni Bongo, mawawala na yan. Yung mga kaso ni Chis Escudero, wala na yan. Kaya yung sinasabi ng mga DDS
na kapag naging presidente si Sara, ay maipapakulong yan sila Romualdez? Pwede, kasi kalaban niya yan sa politika. Pero, yung mga kakampi niya naman, tulad nila Chis Escudero, wala na yan, mababali, wala na yung mga kaso niyan. Sila Diskaya, wala na yan. Wala na yan. Yung mga kaso nila Diskaya na yan, wala na. Kasi kakampi nila yan. Kaya ito? At saka, lalong titindi ang korupsyon. Kasi alam naman natin, si Sara, 125 million nga, naubo sa 11 days. Naubo sa 11 days yung 125 million. Pag naupo si Sara, ang korupsyon, baka dubli pa sa nangyayari ngayon o triple pa. Mas malala pa yata yan kaysa kay Duterte. Mga kabunyog, Kaya yung sinasabi na handa na daw si Sara na maging presidente, wala eh. Handa na siya kasi atat na sila. Pero ang bansang Pilipinas hindi handa sa tulad ni Sara. Wawasakin na dudurugin na talaga niya ng Pilipinas. Ngayon pa nga lang nakikita na natin grabe na ang bansa natin. Hindi na natin alam kung paano tayo makarecover. Pag si Sara Duterte wala, durog, wasak ang Pilipinas. Sa totoo lang, yung sinasabing mapapakulong niya sila Romualdez, yes, mapapakulong niya sila Romualdez, pwedeng sila Marcos. Pero makakaligtas naman sila Jinggoy, sila Joel Villanueva, sila Jinggoy Estrada, yung mga Diskaya. Yan. At ang mamamayagpag na naman yan, pag presidente si Sara, sila Marcoleta, Ruben Padilla, Bongo, Bato, Amy Marcos. Ay, mga kabunyog. Na-imagine nyo? Handa na daw si Sara maging presidente. Handa ba ang Pilipinas na si Sara ang maging presidente? Imagine nyo na lang, ang mga mamamayagpag, Marcoleta, Bongo, Bato, Ruben Padilla, Amy Marcos, Alan Peter Cayetano, yan ang mamamayagpag. Arroyo, yan. Tapos makikita nyo na naman, makikita nyo yung mga yung mga vloggers ng DDS. Ano naman yan, mamamayagpag. Yung mga Banat Bay na yan, sila Trixie Cruz Angeles, sila Lorraine Badoy, Eric Celis. Ay! Na-imagine nyo kung anong mangyayari pag presidente na si Sara? Handa ba ang Pilipinas sa ganon? Kasi handa na daw si Sara na maging presidente. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Ay. Kaya ito? Kung ngayon, galit tayo sa korupsyon, pag si Sara ang presidente, triple pa yata ng korupsyon ngayon. Okay? Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.